Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon, grabe. At ayun na nga mga Lodi, nakita nyo naman, nag-breakout na. Mga Lodi, sakto kakabago ko lang nito. Niready ko tong ano na to eh. Niready ko tong bull plug na to mga idol. Kasi dahil dito mga Lodi, ayan nakita ko to. No, kay Cerezo. Ayan, sabi niya rito, not financial advice, but if this chart plays out, it's over. 1,000, hindi naman ako masyadong naano sa 1,452 target for XRP based on a massive bull plug formation. Sounds wild? Maybe. Impossible? Not in crypto. Do you believe it? Drop yes. So, syempre tayo, yes tayo dyan. Pero nung nakita ko to, mga Lodi, sabi ko, oo nga, no? Para siyang bull plug, ah. So, ngayon, ang nangyari, yun na, kumawala na mga Lodi. Kumawala na po si XRP. Nako, ano kaya mangyayari dito mga idol? Ayan XRP downtrend is over. Nakita niyo yan? Mga Lodi, sa kanya kasi triangle no? Sa kanya yung triangle. Sa atin, nag-triangle din tayo na nakaraan. Pero ano tayo, more on bull plug tayo mga Lord. So ngayon, ang nangyari, yan na-break na mga idol, no? Kaya kung titingnan niyo yung chart na yung trade natin, 16,500 na. Yung profit natin. Mga Lodi, 16,500 na po. Nako, mukhang hindi na talaga mababalikan yung aking stop loss, yung liquidation ko dito sa 1.5. Sa tingin niyo mababalikan pa kaya to 1.5 na to? Mga idol, sensya na, medyo naglinis tayo ng nilinis ko si Rocket kaya medyo naambunan ako eh. Umulan kasi kaya sinamantala ko, mga idol. So ayan, gravities, no? Kumawala na tayo, mga Lodi. So halos 300%. Hindi. Kanina 500% na to, hindi ba? Dito sa taas. Hindi ko nakita, naglalaro ako ng bilyar kanina eh. Tapos pagtingin ko, ano nangyari doon? Mga idol. Ayan kumawala na tayo, mga Lods, no? So ngayon, andito tayo, mga idol, no? So ang parang magiging pwedeng maging fake out to hindi naman sa pag nagiging negative tayo, pero pwedeng maging fake out to, mga Lods, no? Fake out siya dyan, tapos bumalik siya dito, babagsak. Pero pwede ring pwede rin namang dito sa taas, tas babagsak siya dito, and then confirmation na yan, mga Lodi. Ito na yung babasagin yan, mga Lods, no? Ayan. So once na mabasag niya yan, confirm na, mga Lods, no, na paangat na yan. Ganun yan, no? Babalik siya dito, and then yan, pag inangat niya, pag binasag niya ulit tong taas na to, confirm na yan, palipad na yan, mga Lods, no? Nakita ko kay nakita ko kay Boss Robo yan, mga Lodi. Ayan so grabe, no? Nakita nyo, ang lupit. So ayan, mag-update na tayo, mga Lodi. Mag-like muna kayo ng video natin. Okay lang ba? Okay lang ba, mga Lods? Like na tayo ng video, no? So ayan, so ito yung BitGet natin sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga Lodi. Baka naman gusto nyo na magbodega, mag-trade, mga Lodi, at mag-ipon na dahil alam nyo naman, paangat na tayo. Sa tingin ko, palipad na yung crypto. So mas maganda nagbubodega na kayo ng inyong mga paboritong mga coins, no? So grabe. Ito na, mag-update na tayo. So unahin na natin muna to, kasi ito yung parang mga trending United States, so di ba? Nag-cut ng tariff on Chinese goods from 145 to 30% for 90 days. Di ba? So ito si Trump tsaka to si Xi Jinping, mga Lodi, parang pinapalabas nila lagi sila naglalaban. Pero sa tingin nyo, baka palabas lang nila talaga yun, no? Parang pag naglalabas ng tariff, medyo magdadrop yung market. Alam nila So sila rin makakaalam nun. Announce ko muna, magdadrop tayo. Sige. So syempre, yung mga traders dyan ng mga insider, nako, announce, baka magdrop. Babalik natin, babawasan natin, baka mag-pump na. Niloloko lang tayo para yung mga, kumusta nga pala yung mga nyo, boto? Yan ba yan? Kumusta nga pala yung mga boto nyo, mga Lodi? Sino ba lamang sa lugar nyo ngayon, sa mga city nyo? Sino lamang na mayor, congressman, di ba? So ang dami. Ayoko na sabihin yung binoto ko. Sasabihin ko na lang kung sino yung mga nanalong binoto ko.
Pero sa tingin ko, konti lang eh. Konti lang yung mga ano. Pero si Busita, ito, sasabihin ko lang na binoto ko yung mga solid lang na alam kong walang medyo galit eh. Si Busita binoto ko yun kasi syempre ano tayo eh, motorcycle rider tayo, so binoto natin si Busita. Si Doc Willie Ong, binoto ko rin si Doc Willie Ong para pag nanalo siya, eh, tuluyan na siyang gumaling at lumakas mga idol. No? Idol ko yun, lagi ako nanonood dun sa kanya dati ng mga YouTube niya eh. Di ba? Si Doc Willie Ong. Tapos yung iba, hindi ko nasasabihin. No? Magalit kayo sa akin eh. Pero yung dalawa na yun, ayun talaga solid, binoto ko yun mga lods. Naboboto ko nga sana si, ay hindi, meron pa pala akong isang binoto. Kaya lang, okay na yun, yan yun na. Pero ayun, ayun yung mga lumalaban sa ano eh, sa gobyerno na I mean yung para sa tao, yung laban nila. Ayun, 'di ba? Si Busita para sa ano yun sa mga tao, 'di ba? Sa mga motorista, si Doc Willie para sa health. So ayun, mga binoto ko 'yun, mga lods. Mayroon pang isa kaya hindi ko na sabihin kasi baka di nyo rin naman kilala eh. Kasi hindi siya sikat eh. Pero brand namin kasi yun eh. Mga lods eh. Siya yung sa ano, hindi ko rin kasi alam yung pangalan niya, hindi sinabi lang sa akin yung number eh. Siya yung nag-aano ng ano, yung kumukontra siya sa pag-phase out ng mga jeepney. Nakikita ko yun sa balita kaya hindi ko nakalimutan ko yung pangalan niya. So ayun, binoto ko rin yun. So ito, ayan mga Lodi, medyo good news yung nangyari sa US at sa China. Tas ito mabigat to mga Lodi, the ex-Binance CEO served a 4-month prison sentence in 2024 after pleading guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering program at Binance. Will he given the pardon he is asking for? So, nanghihingi siya ng pardon kay Donald Trump. No? Pagbibigyan kaya siya kasi syempre pro-crypto si Trump eh. 'Di ba? Si Sisi, alam niyo naman. Sikat din sa mundo ng crypto to si Sisi dahil siya yung president o CEO ng Binance nung una kasi ngayon hindi na siya yung CEO, pinalitan na siya eh. Mga idol dahil nga nagkaroon siya ng kaso. So, nasa inyo yan kung ano sa tingin nyo, papardonan ba to? Sa akin kahit wag na. Okay lang naman eh. Mga Lodi, no? Hindi man natin close to eh. No? Tsaka nasa BitGet tayo, wala tayo sa Binance. Pero yung Binance solid sana eh. Kaya lang kasi tsugug-tsugug yung mga nandito sa Pilipinas, pinapaban eh. Di ba? So, ban pa rin naman yung Binance ngayon pero na-access mo lang siya sa mobile phone. Sa tingin ko sa mobile phone lang. Sa browser sa akin, wala, hindi ko ma-access eh. Pero gusto sana yung Binance eh, mga Lodi. Number 1 yan eh. Diba? So, pagbibigyan kaya si Sisi, hintayin natin yung susunod na mangyayari. At syempre ito yung inaabangan ng lahat mga Lodi. Si SEC Crypto Task Force Roundtable will discuss tokenization at 1 p.m. ET. Ano ba ET? Alam ko lang yung ano EST, Eastern Standard Time eh. Yung ET hindi ko with panelists from BlackRock, Fidelity, Nasdaq, and more. Dito, medyo umaasa yung mga XRP Army natin na baka dahil dito sa pagmi-meeting na to, mag-apply na ng spot ETF yung BlackRock sa XRP. No? Pero, ano pa lang yun? Haka-haka pa lang naman yun, mga Lodi. SEC Chair Paul Atkins will deliver keynote speech on asset tokenization. So, dito, baka magbitaw din siya ng mga batas na gagawin sa regulation. Mga idol, no? Ayun yung mga usap-usapan dyan. So, hihintayin natin kung magiging good news ba yan sa atin o sa pangkalahatang crypto. Magiging good news ba to sa XRP? Mga Lodi, at grabe yung XRP. Pansinin niyo mga idol Bitcoin bumaba eh. 'Di ba? So humiwalay siya ng takbo sa Bitcoin. Bitcoin negative 1.3, XRP positive 8% to. Nag 10% nga to kanina nung unang tingin ko eh bago ako umuwi eh. Yung XRP yung medyo ang ganda ng galaw ngayon, no? Yung Pi kaya, ano ba yung nangyari sa Pi? Check natin si Pi. Medyo bumaba si Pi, mga Lodi. Kita niyo, no? Grabe to Check ko nga. So kanina halos 125%, 'di ba? 192%. Nag 1.6 na pala to, pa $2 na sana. So from 1.6 bumaba siya ng
32%. So ngayon, nasa ano siya? Ano ba siya ngayon? 1.1. Grabe, ang laki ng binaba. So yung mga naglong dito, iyak. Sana nakapag-profit kayo. Mga Lodi, sana nakalock profit kayo dyan. So nung inabot, at least panalo pa rin sana kayo. 'Di ba? Dapat ganun. Mga Lods, no? Kasi hindi naman XRP ito. Mahirap basahin tong pay. Hindi ako nagtitrade dito sa pay. Nag-ano lang ako dito. Ang trade ko dito is spot nung nakaraan. Pero yung futures trade, nako, mahirap kasi basahin to si pay. Hindi ko alam yung... Parang walang kwenta yung TA mo dito. Technical analysis mo. Iba yung galaw nito eh. Mga Lods eh. So sana na ano kayo, na safe kayo dyan ha. Mga Lods ha. Oh. So dito na tayo. Ito yung nakita ko kanina. Ayan, no, grabe. Downtrend is over. So, ito naman. Florida, alam nyo, parang hindi ko maisip kung coincidence lang to mga Lods eh. Di ba nag-announce si Trump? Nag-announce si Trump nung sa Parma, nabababaan niya yung presyo ng halos 50 or 80%, di ba? Tapos biglang nagkaroon ng partner yung XRP ng Florida Parma, firm, Wellgestics. Alam ko, meron pang isa eh. Kaya lang natanggal ko sa ano eh, sa ano ko dito sa ano ko eh, sa news ko hindi ko nakita ang isa eh, kanina. So alam ko dalawa na eh. Florida Parma firm Wellgesic to use XRP for real-time payments in 50 million financing deal, aiming to cut banking delays, FX cost, and boost supply chain efficiency. So parang saktuhan, no? Nag-announce si Trump ng pababain yung presyo, tapos biglang naging partner ng XRP yung mga Parma. Mga Lodi, ano masasabi nyo dun? No? Coincidence ba yun? O talagang kasama sa plano yung XRP ng US, mga Lodi? Nako. Mga natutulog dyan, mga idol, no? Yung mga naakit pa sa mga distraction. Nako, bahala kayo, ha, mga idol, ha? Do your own research dyan. O, ito pa. Ito nagkaroon ng issue dito. Ito, magandang issue to, mga Lodi. Isa mga sunod nito. Yan. Eto, nagkaroon ng issue na iba-blacklisted daw ni Trump yung XRP, no? Kasi ito si Sarah, 'di ba nag-announce si Trump nung magkakaroon ng crypto reserve? Ang binanggit niya doon, XRP, Solana, tsaka Cardano. Wala nga Ethereum tsaka Bitcoin eh. Yung tatlo na yun yung in-announce niya, 'di ba? So sabi dito ni Sarah Hodder, Trump was furious after an XRP lobbyist lied to him. Now, he's gone full Bitcoin maxi. Naging Bitcoin maxi na raw si Trump from the reserve. And Ripple has to pay 50 million fine. Love this. So, ito yung mga konta sa XRP to. No? So, sabi dito ni Bill Morgan, you are on top of things. The SEC agreed for the fine to be reduced from 125 to 50 million. No? And the SEC agreed to the permanent injunction being lifted. Trump is furious. Sabi niya gano'n, no? Ito pa nga yung post nyo. Crypto market, bull run begins. Tapos yung mga XRP holders na iwan. So, ayun daw yung mangyayari ngayong bull run. Mga Lodi, naniniwala ba kayo doon? So, ito na yun. Ito na yung full natin dyan. Update, no? A lobbyist just tried to slip XRP into Trump's crypto strategic reserve list and hell broke loose. And all hell broke loose. Parang kasi nga, yung in-announce na yun ni Trump, parang hindi niya naman daw alam yun, na i-announce yun. So, yung XRP dapat daw hindi kasama. No, dapat daw ang kasama doon Bitcoin agad tsaka Ethereum. Pero ang in-announce niyang una, XRP, Solana, tsaka Cardano. No, so nagalit daw si Trump. Ba't yan? Hindi yan yun ah. Sabi gano'n, sabi. Sabi naman dito, this wasn't just a bad tweet. It was glimpse behind the curtain. And it tells us everything, no? Yung March, Trump posted about Federal Crypto Reserve including XRP, Solana at Cardano. No BTC and Ethereum. The crypto world blinked but didn't know why. Now we do, no? Turns out, Ripple was a client of the lobbyist, si Brian Ballard daw, who pushes the post. Siya daw yung parang pinaka nag-umpisa ng post na yun. Trump didn't know. When his team find out, the White House crypto czar David Sachs lost it. No, parang nagalit na siya. Chief of Staff Susie Wiles got involved. The post was revised, no? So binago, parang bigla nilang, alam ko biglang nag-post si Eric Trump doon na Ethereum din tsaka Bitcoin.
Why the freak out, sabi, no? Kumbaga, totoo ba yun na nagalit sila kasi kasi hindi dapat kasama yung XRP doon? Mali yun, mga Lodi. Why the freak out? Ito yun. Because XRP being in that list wasn't just symbolic. It was a threat to the to the current crypto order. XRP isn't a coin, it's a rail. Infrastructure, liquidity, plumbing, settlement protocol. Putting it on the list meant admitting the new system is already forming. So dapat ka pala, mga Lodi, hindi sa ano lang siya, nasa background lang siya. Hindi siya dapat i-announce, pero siya yung pinaka main, no? They tried to walk it back, but the signal already leak, no? Nagano na lumabas na yung signal eh. Nakasama na XRP, dapat hindi siya kasama doon. At ang ipapump lang nila Bitcoin tsaka Ethereum para walang bumili ng XRP, para sila yung magbibili in the background. No, kasi nung nilik yun, tumaas na yung presyo. Kaya doon sila nagalit. Kumbaga, nagalit sila na dapat di mo na pinataas yan kasi hindi pa naka-accumulate lahat ng mga big whales. Di ba? XRP name is circulating at the highest levels. Ripple inside the lobbying machine. And the future financial system is being chosen now, not later. Don't miss what they tried to hide, no? So, ayun, mga Lodi. So, sayang. Sabi ko, wala tayong magagawa. Na-announce mo na. So, parang ganun yan, no? Ang lupit, no? So, ayun yung parang istorya doon, mga Lodi. So, hindi talaga siya, hindi nagalit. Hindi nagalit si Trump dahil hindi talaga kasama yung XRP doon. Nagalit si Trump kasi dapat hindi pa yun yung time para i-announce yung XRP. Mga Lodi, ganun. Ang lupit, no? So, ayan. They told you XRP was a scam while the banks were quietly partnering with Ripple. US, UK, Japan, India, Brazil institution aren't waiting for your approval. They already building with it. If global banks are integrating Ripple's tech for real payment, why are retail investors still ignoring XRP? So kung titignan nyo rito yung mga partner na major banks collaborating with Ripple, ayan na, United States. Yeah? Bank of America, PNC Bank, American Express, sa Canada naman, Canadian Imperial Bank, no? Zip, Remit, sa Brazil naman, ito, United Kingdom. So, ang dami na. Japan, India, Australia, alam ko nga sa Philippines meron eh. Hindi ko lang kung ba't wala dito eh. Mga idol eh, no? So, kung sila anong reason? Ba't sila makikipag-partner sa Ripple? No, itong mga to, lalo na yung Bank of America, dahil walang kwenta yung Ripple, kaya sila nakipag-partner. Ganun lang, common sense lang eh. Mga Lodi. Naalala ko tuloy yung kanina, may nakipagpustahan sa GC namin eh. Sabi, pustahan tayo 1,000, mananalo si Willie Revillame kasi tanga-tanga pa rin yung mga Pinoy. Kaya mga Lodi, binoto niyo ba si Kuya Will? Mag-OJT daw si Kuya Will pag nanalo. Ang kulit ng Pilipinas, no? Grabe. So, ito, XRP currently outperforming Bitcoin despite all the Sailor Bitcoin accusations, strategic reserve news and treasury accusations. Scam detective, sabi niya, must be devastated. So, ito yung galit din kasi ito sa sa XRP eh, no? So, ayan XRP USD. So, na-outperform ng XRP yung Bitcoin, mga Lodi, no? So, syempre, goods na goods yan. XRP is the most traded crypto on Korean exchange Upbit. Ayan, no? Number 1 sa Japan, no? Hindi, sa Korea pala, XRP pa rin, mga idol. At ito naman, kayo na lang humusga dito, mga Lodi. May 9, SBI Audio, shareholders presentation clips. The value of XRP held in escrow by Ripple Labs will not be included in the corporate value until a clear valuation is determined through an IPO or other means. Ripple generating a huge amount of marang pa unrealized profit. Pakinggan natin. Ripple Lab is held as unlisted shares
The value of XRP held in escrow by Ripple Lab will not be included in the corporate value until a clear valuation is determined through an IPO or other means. If it is included, the profit will surge and will be an extraordinary amount. So assets under management for private equity was approximately 900 billion. We would like to bring it close to 1 trillion as soon as possible. For the crypto asset business, like mentioned earlier, this is a record high in performance. Ever since Mr. Trump was inaugurated, the U.S. has been putting a lot of emphasis on the crypto asset market, which we are grateful for. The reason why we did invest into Ripple more than 10 years ago, which is now generating a huge amount of unrealized profits. If listed, the unrealized profits are going to be unlocked, and I'm sure that it will easily exceed 1 trillion yen. 1 trillion this is yen. something that may happen. I thought it was a little too early to advance into these segments, but it wasn't. There aren't as many people who understand our operations. Even our employees do not understand our entire business, so maybe general investors do not understand our business perfectly. It's been a long time since we have invested in a company called Ripple, maybe 10 years. So what is happening to this investment? This is now generating enormous amount of profit. XRP is a currency issued by Ripple. Market cap right now, so XRP circulating the market is about 20 trillion yen now. So this is 58.55 billion XRP, which is equivalent to 20 trillion in market cap. And there are still currently Ripple's holdings are not in circulation. That's still under escrow. This is how much. It's right here. So we have about a little less than 10% of the equity stake of Ripple. Grabe, no? Ripple. Sabi nga dito ni Finance Bull, they're sitting on a gold mine and it's not even priced in yet. Ripple just getting started, mga idol. So, grabe yan, mga Lodi. Yung nagsalita niyan sa sa yun kasi yan, no? Pakinggan nyo to, mga Lodi, yung sinabi dito nung alam ko, ano to official to ng malaking bangko ng Japan, no? Tingnan nyo to, Nakalimutan nyo na ata to, Na-news na natin to dati, papaalala ko lang. リップルの XRP がコインだということになると、これは大変な値段。 Basahin nyo na lang yung subtitle, kasi hindi nyo na maintindihan, They don't need to listen to ugly fish at all. Yung SEC chairman na si Gary Gensler. Sabi 我 niya 々 na. 外国の筆頭株主ですから、まあ大変な And with us, Japan, キャピタルゲイン、 capital gains. I mean capital gains, sabi niya. リアライズされます。 We are all going to the moon. Don't worry about that at all. 売れなくても Grabe, no? Yung ano na to, sa Japan na yan, Mga lods, Antindi, di ba? So, ito. The hidden XRP game, price suppression or master plan. Sabi, no? Number 1, suppression theory, no one wants you to believe why XRP is still hovering around 2.5. Mga idol, no? Ba't ako nandito sa Pi? Balikta. Uy, grabe yung Pi. Bumalik na, bumagsak na ulit. Mga Lodi, yung mga nag-short, panalo. Yung mga nag-long, sana naka-profit kayo dyan. Mga Lods, ang laki ng pinrapit nyo dyan kung dito kayo tumaya. 1.5 o kaya 1.7. Ang laki ng pinrapit nyo dyan, sana nakapag-profit kayo, mga Lodi. No, grabe, pabagsak na ulit yung Pi, Grabe yan, No? Simple answer. It's not about charts, it's about control. Let's break it down. Break it down, yo. The price makes no sense unless you get the you see the game. XRP should be soaring. It powers Ripple payment rails, old and aligned with ISO 222. So why is it stuck under $3? Because what you see on public exchange is just the surface. Kumbaga nasa ibabaw lang siya. Yung mga nakikita natin. Daily volume is a lie. Price ticker show activity, but the real value, it moves in silence. OTC desk, private ledgers, bank corridors, the whales play in the shadows, not on Binance. Sabi, no? Institutions are accumulating quietly while influencers scream sell. Institutions are buying in bulk, no noise, no hype. They use FUD to shake retail out and snoop up what you're abandoning.
So yung mga nagbebenta agad, lalo na sa mga psychological number, kunyari pag nag $4 o $5, baka marami magbenta dyan. So sasaluhin lahat nila yan, mga lodi. The SEC lawsuit wasn't just legal, it was just about classification. It was about time, a delay to let institution accumulate XRP quietly. Ayun, mga lodi, talagang secret lang sila, no? Ripple is rewiring finance in silence while traders chase pumps. No? Sabi nga nung nabasa natin nakaraan, 'di ba? Kung alam mo yung technology ng Ripple, hindi mo ipagdadasal na umakyat na agad si Ripple. Ipagdadasal mo na makapag-accumulate ka pa at bumaba siya at makapag-accumulate ka pa. Ripple is building CBDC pilots, government's integration, bank corridors, all powered by XRP, yet none of it priced into the market. Rumors of private XRP price behind closed doors. Some say there's a private price floor much higher than 2.5. Retail isn't invited to that table. Tayo yun yung mga retail This isn't just price suppression, it's demand suppression. It's not only about keeping price low, it's about hiding the demand. Once demand surpasses, it's too late. You won't be buying the bottom, you'll buying from them. No, kumbaga hindi ka alam na intindihan nyo na yan, mga lods, ba? 2.5 is the illusion. If you think XRP is just another altcoin, you're watching the surface, not the system. When it flips, there won't be a warning, no? Sabi nga nila, pag na-flip yung switch, mga lodi, pagising mo, iwan ka na pag wala kang XRP. This isn't a rally, it's a reset. Institutions are committing the flow of future money. When the dam breaks, the system won't rewind. The question is, will you ride the liquidity wave or watch from the sidelines? No? So, ano ka ba? Kasali ka ba? May iwan ka lang. Manonood ka lang sa amin. Parang ganun. Kayo mga idol, grabe, no? Uy, grabe, biglang nag-under dollar agad doon, bilis nasaksihan natin, mga lodi, grabe, pinaasa na naman yung mga idol nating pioneers. Ang sakit, mga lods. Punta na tayo sa XRP, grabe, nakakayak naman yung ating Picoins dyan. Uy, nako, sabi ko sa inyo, ito na yung magiging support kung ano yung tinagos niya na resistance, ayun na yung magiging support. No, so once na binutas niya ulit yung support, pwedeng fake out kasi iba diyan pag binutas na short na, nabutas na, tapos biglang lilipad pa na fake out sila. Pwede rin naman talagang butasin na yan at bumalik tayo sa mga dito yan 2.3 tapos next ayan na $2 na, no? Yan. Pwede pa yun mga babayin, mga lods, no? Huwag kayo masyadong excited kasi maaga pa yung May. Nasa halos kalagitnaan pa lang tayo, marami pa mangyayari dyan, mga lodi. So, grabe yung nangyayari ngayon. Sana nakasabay kayo. Grabe, ito na, may update si Extrabad. This is crazy. We're back, guys. Sobrang excited si Extrabad lagi pag pumapalo yung XRP. Ito pinapanood ko rin to. Ito yung mahilig sa riddle mga lord, si Extrabad. So mamaya papanoorin ko to, hindi ko pa napapanood ang daming puro XRP yung no? Nagulat si kuya ayan So, sige na, babasahin ko na yung mga comment nyo. Huwag na kayo magtampo. No, yung video natin kanina, no? Basahin natin. Baka magtampo kayo. 120. Ayan, meron tayo. Uy, grabe, ang dami na rin comment, To the moon. Yung mga bago pa lang nag-comment, unahin na natin. Sige. Let's go. No? Si John Wick, yan, busy sa pangurakot sa Pinas ang mga alam nyo na, hindi nila alam yung nangyayari, no? Sa crypto world. Si John Wick, si Kuyang Travel, to the moon na. Daily habit, basag ang resistance for good na sa province. Si Idol mo. Anong province mo, Idol? Province ko, Fairview
Si Gerson. Ayan. Shoutout watching from Saudi. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Papunta na ba $3? Nako po, bumagsak ang pie. Liquidated ako. Nag-trade ako sa future. Nako, naglong si idol. Naglong ka. Kailan ka naglong? Nung palipad na, ay lumilipad na, mga lodi. Kapag lumilipad na kasi, mga idol, ito sabihin ko sa turong sa inyo. Ako pag nagtitrade sa pie, halimbawa sa pie. Nakita natin lumipad dito. Ayan, lumipad. Ako pagka ganito na tumataas na, ang inaabangan ko dyan short. Hindi ako mahabol ng long kasi palipad na yan eh. Mga lodi, alam nyo na marami na magte-take profit eh. 'Di ba sa mga ano diyan, baka may mag-take profit na dito pa lang sa dito, halimbawa yan. Oh, $1. 'Di ba? Oh, may nag-take profit na diyan, mga lodi, no? Kaya medyo bumaba siya dito. Oh, $1. Kaya may siguro may mga ako ganun na ako kung sakaling may mga psychological number, doon ako pag humito ng ng 1.5 or 1 point something, short na tayo, ganyan. So, short lang, tapos stop loss lang, lock profit, ganun. Pero ang bias mo na pag umaangat, short. Magiging bias ka na sa short dyan. Mag-lock profit ka na lang, lock profit, stop loss ka na lang. 'Di ba? Pero yung umaangat, tas maglulong ka, medyo negative ako doon. Siguro, pwede yon kung nakita ko na talagang volume. Pero kasi ang hirap basahin ng pie. Sa BTC kasi iba mga lods Sa BTC iba. So, natatakot ako sa mga ganito, lalo na ang baba ng price. Ang bilis mo maliquidate dyan. Mga idol, kaya mag-ingat kayo pag mga mabababa yung price. Bitcoin kasi, syempre, million na yun. Medyo matagal yung, pag nag 10x ka dun, medyo matagal. Dito sa Pi, pag 10x mo pa lang dyan, tangina, ubus ka agad. Pag gumalaw lang ng konti. Oh. Si Gerson, ako po, bumagsak ang Pi. Ayun pala. Si Juanito, idol pa, shoutout to all Toshi Army. Salamat, idol. Ayan, si Juanito Domingo, shoutout sa'yo. Si Innocentes JR Salinil. Grabe si Shiba. Biglang baba. Check nga natin si Shib. Ano ba nangyari kay Shib? Hindi ba sila nag-pump? Doge. Yung Doge, medyo onti lang. Baka mag-negative pa ito mamaya Si Shib natin. Check natin. Ayun. So, oo nga, no? Medyo nung May 8, nagsimula siyang pump O ngayon, magkaano pa yan? Check natin yan mamaya. Nasa 1 hour time frame kasi ako Idol, idol kita, boss, sa dubbing. Dami kong nagdubbing ba ako kanina? Happy talaga ang 420 idol. Ayan sabi ni Joe Prim Close Peras. Si Donnie Ali, Lods, di mo ba nabalitaan na kinausap ng Ripple ang Pilipinas taong 2023 yata? Kung di ako nagkakamali. Alam ko tahimik lang ang Pilipinas pero nakakasabay na tayo. Nagkausap na ang Ripple at pamunuan ng Central Bank natin. Yun nga, alam ko, sa tingin ko, hindi, nabalitaan ko yun. Kaya lang kasi walang update Kaya nakalimutan na natin Si Carlos, nakabay ako ng 0.5 ng 2,000 coin. Ako, paldo na si Idol. Mga lodi. Si Pai lang naman ang binubuli dati ng mga bashers. Hindi ako nakapaglong sa Pai, sayang. Di kung naglong ka, delete ka na. Pasalamat ka ngayon. Huwag ka manghinayang. Joseph Berdin, ayan, shoutout sa'yo. Si Elinor Macud, napansin naman dahil lagi ang napapansin naman dahil lagi may adversary sa coin PH ng Bank of Philippines. Di mo lang nakikita dahil di ka updated sa local asset. Sa local exchanges. Hindi ako updated sa Coins PH. Wala ako niyan. Hindi ko listo yan Kuya Jeb, salamat sa introduce mo sa akin ang BitGate, tsaka na ako magka-copy trading kapag nakapag-ipon na. Tamang spot at muna at imbak. Tama yun, idol, no? Huwag niyong pilitin. Mga lodi, mag-aral muna kayo. Mag-demo trading muna kayo. Meron naman demo trading ngayon, Pwede kayo mag-aral diyan. Live din yan live din yan sa kung ano yung presyo, yun din yun. Mga lods, no?
Uy, grabe, magkano na? Uy, 17,000 na mga lodi, oh. Mikitang kabuhayan, oh. 17,000 profit na, oh. Ito na. Haba ng candle ni Pai, buti. Nakabili ako sa halagang 35. Kaso maliit lang nabili ko. Nako, kaya lang bumagsak ngayon eh. In medical technology is called patent. Okay, ano ba yan? Ano natin? Solana. Naku, wala kasi akong Solana. Pero hindi ko gusto yung Solana eh. Kasi nahuli na ako dyan eh. Alam nyo ba mga Lodi, nung 500 pa lang yung Solana, actually wala pang 500, bumili ako niyan 4. Tapos nung bumagsak yung FTX mga Lodi, dun bago bumagsak yun nakapag ano na, kasi pababa na siya nun eh. Basta mababa ako nabili yan. Kaya lang nasama sila dun sa pagbagsak ng FTX kaya binenta ko sila. Mga Lodis yun, kala ko hindi na sila makakaahon kasi ang laki ng FTX ng ano eh. Ay, ang laki ng Solana na hawak ng FTX nun eh. Parang naisip ko maapektuhan sila. So binenta ko na. Tapos yun, biglang umangat. Wala, naiwan na ako. Nalungkot nga ako nun eh. Mga idol eh. Ayan, si John Lloyd. Tsaka si, ayan, Joseph Hermnes. To. Si Obusan Honasan. Maganda na ulit ang portfolio ko, Lord. So, ayan, congrats sa'yo. Si Christian, to the moon, mamaya mga crypto election ng Pinas. Sino ba mga binoto nyo? Share nyo nga kung gusto nyo i-share. Kung panalo na yung mga lamang na yung mga binoto nyo. Ang drugs, di na yan mawawala kahit anong gawin pa, lalo na kung papatay ka lang ng mga users. So, pabayaan na lang natin yung drugs kasi di na yan mawawala eh. Yaman na yan. Pai number 1, nako, nandisappoint na si Idol. Si Shield Wolf, no? Madali lang talaga manghak lalo na kung alam yung solidity language. Yan ang ginagamit paggawa ng coin gamit ang code. Nako, wala akong alam diyan, mga lord. Hindi ako masyadong techie. Si MG Gaming yun. Si Arat Cafe, April 20, next year pa pala. Hindi pala ngayon, no? Nako. Si Jonathan. John Anthony pala, sorry. Shoutout ako, Boss Jeb. Always naka-like watching from CZ. O yan ha. John Anthony. Parang Jonathan, magkadikit kasi. John Anthony, shoutout sa'yo, Idol. No? Si Raymond Tanilla. Oy, kamusta si Idol? Laging nag-comment sa akin to eh. Parang ngayon ko lang nabasa yung comment mo. O nachichempo na hindi ako nagbabasa ng comment pag nagko-comment ka. Pag tumakbo sa bull run, tahimik lang dapat. Pag-isipan mabuti paano i-manage. Huwag kalimutang magtabi pang emergency fund, control outflow ng pera. Baka magulat na lang, ubus na agad, loki lang. O yan, sabi ni Raymond Tanillas. Tama si Idol John. Si Romualdo Saturno. Pag umangat ang XRP at masaya na ako sa kita ko sa kanya, bibenta ko na lahat, saka ako ulit aabangan na maging 30 pesos ulit siya sa bear market. O, good luck sa'yo, Idol ah. Mukhang tatalunin ni pa yung XRP ah. Oo nga, mukha nga eh. Tignan nga natin. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko mga lodi. Ako. Ako hindi naman sa inaano ko yung mga Pi community, no? Pero parang ang layo kasi pag pinaghambing mo yung Pi sa XRP. Mga idol, yung mga partner pa lang ng XRP, mga lodi, medyo malabo-labo na. Yung utility, masyado nang obvious yung nasa XRP. The best technology yan, mga lodi, nagsasolve ng problem global. Si Pi, maraming community, at yun, love nyo si Pi, love natin si Pi. Ayan. Tayo natin tumaas yan. Palagay ko kaya may drinks parang celebrate. Oy, tama ka dun, ang galing mo. Dapat tama, no? Yung mga nadidecode mo yung mga ganun. Ito na si Jonathan Lepon. Hindi loads, magkaiba pa rin branded sa generic. Sample na lang sa iniinom kong Losartan. Losartan ka na, loads. Para saan ba yung Losartan, boss? High blood? Sa high blood yun, ano? Losartan. May pampaihi yun. Yung branded, grabe epekto. Maya-maya ihi ko, pero yung generic di gaano. Ganun.
Pero yung kasi sinabi ng tropa ko, baka binabayabas din ako ng tropa ko. Pero shinare ko lang sa inyo, mga Lodi. Pero kasi ganun dapat parehas dapat yun, nasa rules nila yun. Yung generic, kasi generic parehas lang talaga yun, di ba? Alam ko ganun yun, mga Lodi. Kaya nga, kino-commercial nila yun eh. Saan ka ba bumibili ng generic, idol? Baka gumagaling ka na, ikaw naman, oh. Si Degs, Zen Channel. Ayun, XRP, oh. Si Idol, si Clabis, oh, ayan ha. Tissue ba yun, Idol? Hindi, mga ano yun eh. Pulburon. So, parang may copyright patent, Idol, yung sinasabi mo pagdating sa gamot. After 10 to 20 years, pwede na gayahin ng iba yung forma. Alam ko gano'n, ayun yung sinabi sa akin eh, mga Lodi. At naniwala naman ako sa kanya. So, baka mali ako. Research nyo na lang. Lodi, PBBM o Duterte party list ka. Nako, ano ako, Rastaman ako eh. Rastaman. Alam nyo, hindi nyo na kailangan malaman yung mga sinusuportahan ng ibang tao kasi pag sinabi sa inyo, parehas kayo, matutuwa ka. Paano pag hindi kayo parehas, di mag-iinis ka? Dapat respeto na lang natin yung gusto nila. Di ba? Kasi yung mga Pinoy sa ngayon, mga Lodi, sa totoo lang, sa akin lang to medyo, ewan ko ba? Yan mo na yan. Ayoko mag-comment sa mga ganyang political eh. Mga Lodi, may nagbabayad nga sa akin ng maging political vlogger eh. Tinanggihan ko eh dahil madugo yan eh. Ayoko ng ganun eh. Mga Lods eh. A piece of pie a day keeps the poverty away, sabi ni Alundra. May pay ako, Lodi, naka-ready na to, sell 2.3. Naku, sayang. Pag umabot ba ng 2.3? Naku, magkano ito? 7.3. Yataw mo na kaya ng $3, babes. Ang tinapatagal mo pa, babes eh. No? Umabot ba ng 3? Ay, 1.6 lang pala. Sayang, Idol. 1.6 lang. Sayang, tinake profit mo na sana yun. Bought at 1.03 and still going up. Ginaya ko lang ang long hold mo sa XRP. Thank you, Idol, sa mga updates mong malupit. Si Guitar Virtuoso. Ayan, shoutout sa'yo, Idol. Galing-galing mo mag-gitara. Siguro. Nasa chamba din, Idol, sa Pi. O yun, nakachamba rin siya sa Pi. Oh. Lupit mo naman, Idol. Dalawa na lang hawak ko. Load, si XRP at Pi Network. Binenta ko na SHIB, Cardano, Graph, Chills ko 2 years ago. Kaya XRP at Pi na lang for retirement. Ginawa ko na lang parang time deposit. Ayan, sabi ni Edward, no? So, ayan. Congratulations, Idol. Dapat talaga mga leader natin may drug test eh. Mga ordinaryong tao meron na. Oo naman. Dapat talaga yan, mga Lodi. No? Kasi tama yung sinabi mo, mga ordinaryong tao nga nagpapadrug test pag-a-apply ng trabaho. Eh parang trabaho din naman nila yun, di ba? Pag politika ka, pagsisilbihan mo yung mga tao, di ba? Pa-shoutout naman dyan, Lods, from Zamboanga City. Si Innocentes J.R. Salinil, shoutout sa'yo from Zamboanga City. Bibo, National Wine Day sa US, May 25. Naku, malapit na yan Wag naman, aralin pa rin. Iba pa rin ang taong may pinag-aralan. Tama. Tama ka dyan, Idol. Ayun nga rin yung ano ko dun comment ko dun. Importante pa rin mag-aral. Kaya nga yung sinasabi nila na diskarte o ano ba yun? Diploma o diskarte. Siyempre, diploma pa rin yun. Paano ka makakadiskarte kung wala kang alam? Di ba? Tsaka yung mga naniniwala sa diskarte, huwag nyo nga pag-aralin yung anak nyo. Turuan nyo na lang dumiskarte. Yan. Si Dario Gante, shoutout sa iyo, Idol. Si Benji, bossing, may kulang na isang tropa dyan, alam na. Oo, kilala ko na yun, mga Lodi. May video daw yun, kaya alam fake daw. Hindi ka natin alam kung fake o ano. Polvoron yun sa atin. Si Marlon Naing, tsaka si Benjamin. Skylab, ayan, shoutout dito kay Skylab. I am working sa pharmacy for 16 years up to now. Ang hindi lahat ng gamot merong generic. Oh, alam ko, meron kasing hindi kaya eh. Lalo yung mga bago pa lang. Oh, yung mga kasi nga sabi ko nga, 'di ba, ang pagkakasabi lang sa akin, dapat 10 years bago ka gayahin or something na
magkaroon ng generic na ganung gamot. May patent na tinatawag. Ayun, patent. Ayun sinasabi ni Idol kanina. Protection para sa item. Branded bago magkaroon ng generic. Ayun. Kasi yung mga branded, mga Lodi, kaya nagiging mahal yan. Sabi rin ng tropa ko, naalala ko. Kasi sila yung mga may commercial di ba? Nagabayad sila ng mga commercial. Tapos, yun nga, basta yun. Ayun sinabi nila kaya mahal. Yung mga generic, wala namang commercial yun. Yung generic ka lang, yung nagko-commercial. Kaya itanong mo, ano ba yun? Huwag ka maihiyang magtanong. No? Ay, right mid. Pero parang generic yung right mid, di ba? Ayun yun parang binago lang yung pangalan, di ba? Kung may right mid ba nito? Yeah, yeah, yeah. Nagda-drugs na balita, Jeblo. Hintayin natin ang follow-up. pag nalobat yun. Follow-up yun. Si Errol, 50% tax pag nag-crypto ang Pinas. Kakainin ng mga buhay. Malabo yan Idol yung tataksan nila yung... Alam nyo, pwede naman. Kaya lang kasi, alam ko pag sa mga crypto exchange, ayan, kapag nag-ano ka na, may tax na yun. Kaya lang yung mismong sa government. Kasi ultimo US, alam ko nahihirapan silang isabatas yung ganun. I don't know kasi dati may napanood akong ganun na parang pati US nahirapan. Tsaka yung sinabi ni Michael Saylor na kung nasa cold wallet mo yung asset mo, malalaman ba nila yon? 'Di ba? Ang kabisado mo lang yung seed price mo. O, sabay yung kinabisado mo na yung seed price mo, 'di ba? Tapos tapon mo na yung cold wallet mo. Oh, paano nila matataksan 'yun? Ikaw magko-control no kung paano mo iaan yung cold wallet mo, 'di ba? Kasabi nga nung pinanood natin nung nakaraan, 'di ba? Mas magandang don't own it, just control it, 'di ba? Na ano 'yun, yung pinanood nating video. Kasi kapag in-own mo 'yun, nasa pangalan mo 'yun, maraming matitrace ka, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabing kontra tayo sa tax Ang sinasabi ko lang, may hirapan sila. Paano kung ganun nga yung gawin ng iba? Maaral yung iba di ba? Paano nyo ako makataksan? O sige, ganito gagawin ko. Lagay ko sa cold wallet, tsaka sa private, O di, hindi na nila makikita yun. O di unfair na yun sa iba na sumusunod sa tax. So may hirapan pa, may loophole pa, kumbaga. Kaya mahirap isabatas yung ganun, sa akin lang 50% tax pag nagki-crypto ang Pinas. Ayun pala, sinabi ni Idol. Idol, formerly nag-work ako sa Medrep dati, grabe din ang patong sa gamot, lalo na yung mga mass medicine. Yung iniinom ng nagme-maintenance halos 4,000%. Until recently, nag-work din ako sa pharmaceutical manufacturing sa ibang bansa. Ito yung mga gusto ko Pag nagkakaroon tayo ng mga ganong news, tas yung mga audience natin, meron silang alam, nasi-share nila, di ba? Nalalaman natin ngayon, di ba? Sa ibang bansa, client namin ang isang sikat na Unila brand dito sa Pinas, gamot pang high blood halos bili nila 0.02 cents pesos lang dahil nagbabayad sila ng endorsers. Ginawa nila brand para ma-justify yung high price nila. Kaya kawawa yung mga masa, lalo na may high blood, diabetic at mga pain relievers. So, ayun, ang galing ni Idol. So, malala talaga dito. Alam niyo yung ang malupit dito. Meron ako nung pinanood ko dati yung tawag dito, documentary ng buhay ni Bob Marley. 'Di ba sa kanila legal yung weeds? Mga lodi doon sa bansa nila, sa lugar nila na lang, halos walang nagkakasakit doon. Halos walang nagkakasakit kasi nga sagana sila sa, alam niyo na 'yun, di ba? Natural, walang halong chemical. So sabi nga nung kasama ko noon, alam ko na kung bakit ban yung weeds sa mga bansa. Kasi sa pharma pa lang, sa mga gamot pa lang, ang laki ng kinikita ng mga bansa dyan. So pag ililigal mo yung weeds, konti na lang magkakasakit. Hindi na sila kikita. Ayun yung mga kwentuhan doon namin Ayan. Sakto pala DCA ko sa Pepe at Bong. Ayan sabi ni Skylab. Si Richard Tadina, shoutout sa'yo, Idol Lodi, amo, boss amo Salamat sa comment mo. Anonymous, Kaspa to the moon. Check natin yung Kaspa. Ay, wala dito. Ba't wala?
Oo, yun ah. Dito na lang, Lods. Gusto ko rin yung Caspa eh, tsaka yung Suwi. Kaya lang, hindi ko maano. Uy, grabe rin ah. Kaya lang, medyo nag-drop ngayon. Sa max to eh, 24 hours. Ah, panalo pa rin, 7 days. Oh, grabe. 1 month. Oh, zoom out lang tayo oh. 1 month oh. Panalo yung mga nag-invest dyan. BitGet, hindi nga ako ma-verify. Ngayon, paano naging madali? Buti pa OKX, verify ako agad. Ah, ganun? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako nag-verify niyan eh. Di ba? Pero ako kasi mabilis lang ako na-verify eh. Mo yung ID na ginamit sa mga ganun yun eh, mga lodi. Huwag ka naman magalit sa akin, Alejandro Nama. Hindi naman ako nag-verify eh. Ba't yung iba naman? Madali lang sa kanila. Di ba? Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. May interesting life. Hindi na tayo lalayo, Lods, yung ating presidente at first lady. Ay, grabe naman yan. Napanood niyo yung video nila kanina nang bumoto sila. Pamilya. Nakipanood ko sa Facebook yun eh. Pagpasok nila kumakaway sila so walang pumapansin sa kanila. Walang pumapansin. Binibidyoan lang sila. Ayan, si Phil Habi, sipang ni Boss Jeff kahit election may update pa din. Shoutout oh. Ayan, syempre para sa inyo, update tayo. Pinatics magingay. Ayan, sabi ni Jonathan. Metalhead, nagising yung pai kong natutulog. O, ngayon, natulog uli. Uy. Ano kaya mangyayari sa XRP lang yung mataas ngayon ah. No? Dito lang sa top ah. Let's go to. Ayan oh, 10% to. Oh, ano yung sumunod sa kanya? Ang layo na, wala na. Ito, 19. Ano to? KSM? Ano yung KSM? Hindi ko alam yun ah. Hindi natin alam lahat ng mga coins, idol, no? Kasi hindi naman tayo, pipili lang tayo. Hindi ko makakabisado lahat sa dami niyan. O yun, buti nakasave ka sa pay. Buti hindi ka nagkakuliti. Anong kulay? Nakakita ka ng palaka. Pagkasilip mo, Jigs. Si Jigs nakakita ng palaka. Si Pani and Cutes video, shoutout sa'yo. Daniel Rodriguez, na isang bot. Tanggalin na natin yan. Isang bot ha. Ayan. Lodi, going 340 na, bili ka na. Alin? Tol Jeb, good morning sa'yo at sa lahat. O, si June Abendaño, shoutout sa'yo. At good evening na sa'yo, idol. No? Pay na naman, asan ka na? KYC natin, Jeblo. Di ko nga din alam eh. Taragis na KYC number 9 yan eh. Tapong ko na tong cellphone ko na to eh. Grabe. Nasa 1.8 na yung pay ko. Wala man lang, hindi pa rin ako naki-KYC. Si Manoy Kulokoy. Ayan, shoutout sa'yo. Si Jasper Alberta. O yan, trader. Shoutout sa'yo, idol Jasper Alberta. Sabi ni Manoy Kulokoy. Ayan, si JBB, shoutout sa'yo, nauna pa sa first boss. O yan, grabe, may bilis niya. Sino kaya mauna ngayon sa video na to? Ang nauna sa inyo, si Mario eh. Ayan, oh. Si Mario Lito Gueles. Ayan, congratulations. Nanalo ka ng maraming palakpak. Ayan, palakpakan sila. President nga ng ibang bansa, nagpupulburon sa atin pa kaya. O sabi ni Del Nail. O nag-galit tuloy si Dance Cortez. Huwag manghusga ng walang batayan at walang ebidensya, Lods. O masama yan. Kau talaga, Junel Nail ha. Nanghusga ka. Pero naniniwala ba kayo na nagpupulburon sila? Silang mag-asawa? Ako, kasi di umano lang yun eh. Tama naman si Dance Cortez. Wala tayong ebidensya, di mo natin nakita. Diba? Pero marami lang nagsasabi, di umano yun ha. Di umano. Hindi ko sinasabing di umano. Pero ako, ang tanong ko kasi, ba't niya ayaw magpa-drug test? Di ba dapat nga lahat nagda-drug test eh. Ayun lang yung tanong ko, idol, no? Mr. President, ba't ayaw niyo po magpa-drug test? Kumbaga, dapat na yun eh. Kumbaga, basic na yun eh. Diba?
Yun. Ayun, ayun news natin. Grabe naman yan. Masaya lang ako ngayon dahil nag-pump si XRP. Tinagos niya na yung ating resistance. Mga loads, ano kaya mangyayari dito? Fake out lang kaya to? Sa tingin nyo? Fake out lang ba to? Sa akin naku, puta, mukhang mako-confirm na. Ang ganda ng guhit natin. Mga idol, oh. Ang ganda. Oh, eto na yung support natin yan, yung white line na resistance niya nung binasag niya. Yung binasag niya, ay na yung magiging support. So, sabi ko nga, di ba? Tapos, drop, confirmation. Pag binasag niya to, mga Lodi, etong, ano ba to? 2.6. Ito. Sige, guhitan natin. Yan. Pag binasag niya yan, mga idol, binalikan niya yan, tapos binasag niya, confirm na yan, palipad na yan. Confirm na yan, mga Lodi. Pero pwede pa maglaro yan dito, mga Lods. Pwede pa maging maglaro yan. Pero once na basagin niya yan, tapos ma-confirm, nako, matindi yan pag na-confirm yan, mga idol. So, ayun. Ayun ang news natin ngayong gabi. Mga Lodi, maraming salamat sa mga nanonood ngayon kahit gabi na. Shoutout sa inyo. Sweet dreams. At alas 12 na pala. Taragis yan. So, sweet dreams sa inyo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin mga Lods At sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung link natin ng BitGet. So, kita-kits, magandang gabi sa inyo mga idol. At What's up? Did I scared you? Maybe I did. gising pa. So, yeah. Huh? Good more night. Also, like Papa said, sweet dreams.